Yan. The context po sa 2 Timothy, ito po ay tinuturo ni Apostle Paul kay Timothy na ikaw ay isang sundalo. Sundalo ni Kristo po. Kasi ilang beses nabanggit dito, soldiers of Christ. Soldiers of Christ. Binanggit po diyan, sabi ni Pablo kay Timothy, ikaw ay sundalo ni Kristo. At yun po ang reality na tayo mga mananampalataya ay mga sundalo pala ni Kristo. The Bible said tayo ay we are the sons of God and we are also His soldier. Kaya nga po, ang Timothy po ay nagtuturo, itong 2 Timothy ay nagtuturo kung ano ang dapat nating gawin para masabi natin, para hindi yung Word of God ay hindi matanikalaan o ma-chained sa ating buhay, sa ating mismo. Kaya nga po, minsan, mapapansin niyo po, parang alam yan ang gawain, walang nahayo, kasi natatanikalaan ang salita ng Panginoon sa ating sarili mismo, nasosupress. Pero ang katotohanan po, yung Word of God dapat ay hindi nakukulong lamang sa four corners ng church na ito. Hindi dapat natatanikalaan, hindi hanggang dito lang. Kasi nga, the Word of God is not bound. Sabi ang salita ng Panginoon ay maririnig pa ng lahat ng elect. Kaya nga, hindi dapat matanikalaan sa ating buhay yung salita ng Panginoon. Ngayon, may 3 bagay, pero bago yan, ito pong 2 Timothy, balik po tayo ng konti sa history, ito po ay nasulat sa kulungan. Isa po sa mga prison letter of Paul, in Roman imprisonment. It was written in AD 67, around the time of reign of Emperor Nero. This emperor po, si Emperor Nero, ito ay crazy emperor. Murderers. Kilala po siya bilang murderous cruelty and brutality. Siya nga po, he even killed his wives. Pinatay niyo po ang kanyang asawa. Yung tagpuho na magmumukhang suicide, yung kamatayan ng kanyang asawa. Ang tagpuho ay parang ganito Yung adoptive sister niya, pinakasalan at the age of 24, hiniwalayan. Tapos ayaw na niya. Pinilay niya na, hindi pala yun, yung kanyang stepmom pala, yung kanyang adoptive sister, yung kanyang pinakasalan, namatay, tapos pinapatay sa bathtub. So pinalabas na suicide yung kamatayan ng kanyang asawa. So itong si Emperor Nero, ito yung napakasama, may saltik na emperor, sa madaling sabi. Kaya nga po, madaming kalokohan itong si Nero and he was known for it, this crazy and savage emperor. Napaka-savage po nito. Bakit? Hindi ko alam kung matutuwa kayo kung mapapag-aralan nyo ang emperor na ito. At ito nga po ang dahilan bakit napakatitindi at nagsimulang tumindi ang persecution sa mga early Christians. That time in AD 67, marami ng Christian, hindi lamang ngayon, kundi noon pa man in AD 67, madami na pong Christian ang namamayagpag sa Roma. Kaya nga po, si Nero'y galit na galit dito sa mga mananampalataya ni Kristo. Bakit? Unwavering yung kanilang faith. Nero hated them because of their unwavering faith. Now, dahil nga po, galit na galit ito sa Nero, ayaw na ayaw ni Emperor Nero sa mga Christian, may naisip po siyang idea. Emperor Nero built a Roman city, napakagandang pagkakabuild po niya. Pero nung ginawa niya na napakagandang lugar, ginawa niya yun para sunugin. Meron po meron pong dahilan bakit niya yung ginawa. Naggawa siya ng maganda, pero susunugin din niya. May purpose po diyan sa Emperor Nero. Kasi nga po, siya ay kilala bilang brutal emperor, kilala siya bilang savage emperor, crazy emperor, madaming kalukuhan. Kilalang kilala ito si Nero. Pag narinig mo ang pangalang Emperor Nero, yan agad napapasok sa isip ng mga tao. Kaya nga po, nakaisip itong si Nero ng idea, gusto niyang pabanguhin muli ang kanyang pangalan. Bakit? He is facing threat sa kanyang reign. Madami siyang threats na nakikita sa kanyang pamumuno. Kaya nga ang ginawa niya, nagtayo siya ng city at sinunog ito. Nagset siya ng fire at itong fire na ito ay naglast ng 7 days plus. Kulang mahigit 1 linggo ang tinagal ng apoy. Kaya nga po, parang saltik itong si Emperor Nero. Habang sinusunog niya yung city, nandun yung mga tao niya, yung mga mamamayan, nakanta pa ito si Nero. Sinusunog niya, tapos nakanta pa si Nero. Hindi ka po, napakasadista ng emperor na ito Ngayon, since Emperor Nero had a bad image in Rome and facing a threat in his reign, at ang taong bayan naman ay walang kaalam-alam kung bakit nga ba nagkaroon ng cause ng fire, hindi nila alam yun Ano bang meron? Bakit ito'y sumunog? Bakit ito'y nagtagal ng ganitong katagal? Wala silang kaalam-alam. Ngayon, ang ginawa ni Nero, gusto niyang pabanguhin ang kanyang pangalan, ibinigay niya yung blame sa mga mananampalataya ni Kristo.
Itong mga Kristiyanong ito ang nagsunog ng bayan. Kasi si Nero ay galit sa Kristiyano. Tapos naniniwala pa siya na ang mga Kristiyano ay cannibal. Alam niyo po yung issue na yun? Hindi kasi nila mahagip na yung Lord's Supper na ating ginagawa ay in remembrance of the suffering of Christ on the cross of Calvary. Ngayon, si Nero, kasi nga siya ay unbeliever, ang narinig niya, pag narinig niya yung mga ganong pangangaral, yung ordinances of the church na Lord's Supper, ang napasok niya, kinakain natin yung katawan ng Panginoong Hesus. Literal na flesh and blood ang ating ginagawa. At isa yun sa mga reason bakit ayaw ni Nero sa mga mananampalataya ni Kristo. Kaya nga sa tagpong ito, nung nasunog na at walang kaalam-alam ang mananampalataya ni Kristo sa lugar ng Roma, dito na pumasok sa eksena ang mga Kristiyano. Sinisi ni Nero, yung mga mananampalataya ni Kristo ang nagsunog ng bayan. Yung mga mananampalataya ni Kristo ang sisihin ninyo. Wag ako. Gusto niyang pabanguhin ang kanyang pangalan since siya ay may bad image sa lugar na yon. Kaya nga ganito At doon nagsimula matinding persecution sa mga early Christians. Nero wanted this crazy emperor for Christians to suffer. Ano bang persecution ng kanyang ipinagawa sa mga mananampalataya ni Kristo? Di ba minsan napapanood natin dito yung pinapakain si Leon? Sa Leon? Time na po yun ni Emperor Nero. I think AD 54 to AD 68 po yung kanyang reign. Itong 2 Timothy nasulat AD 67. So hagip pa ito ng reign ng masamang emperor na ito. Tingnan niyo po, ako po yung nagtatanong kanina, ano bang klaseng persecution yung mga ipinaggagawa ni Nero sa mga mananampalataya ni Kristo? Sinusunog. Gagawin kang candles, ano pong tawag doon? Yun, stick. Basta ikaw yung nakaano doon, tapos ikaw yung gagawing panliyab. Isa po yun sa mga kagagawa ni Nero. Papakainin ka sa leon. Masama po yan. Ang sama sa lasa na yan. Tapos pinapatay sa kumukulong langis. Nilalagar in half. Pabaligtad. Tapos pinapakong pabaligtad, pinapainom ng tubig ang mga buntis habang tinatapak-tapakan. Tapos, ayun na pala nakasulat sa akin. And around that date, AD 67 to AD 54 to AD 68, si Paul po ay nagbigay ng order na si Paul ay pugutan na ng ulo. Kaya nga po, ito po yung isa sa mga last letter ni Paul, yung 2 Timothy. Ito pong 2 Timothy ay naglalaman ng mga paalala at mga prinsipyo para sa ating mga mananampalataya. Paano natin gagawin yung Word of God ay hindi mababound sa ating buhay. So ngayon, dito may mga katotohanan po tayong makikita. In chapter 1, pinakita dito ni Apostle Paul kay Timothy, ikaw ay magpalakas, maging faithful ka sa ating Panginoon. Encouragement in chapter 1. Pagdating sa chapter 2, it is a reminder to have an attitude of soldier. At alam naman po natin ang ugali ng mga sundalo. Yung mga totoong sundalo kasi may mga sasabi sundalong kanin. Yung totoong sundalo ang tinutukoy ko po dito. Ang gusto ni Pablo, ikaw ay sundalo ni Kristo, magkaroon ka ng ugaling sundalo. Tapos, maging sundalo ka talagang totoo ni Kristo. At yun po yung mga prinsipyo na tinuturo ni Apostle Paul in chapter 2. Ang ating pag-aaralan po dito ay hindi natin dadamayan 3 and 4. Focus po tayo dyan sa Word of God is not bound. Paano natin gagawin sa ating sarili? Paano natin i-apply? Anong ating kailangan gawin para yung salita ng Panginoon ay patuloy na maipangalat? Kaya nga po, anong mindset ang meron sila? Sa kabila ng persecution, sa kabila ng katindihan o kasamaan ng paghahari ng mga emperors with S, paano sila namamayagpag? Paano silang patuloy dumadami? Anong meron sa kanila? Anong pag-iisip ang meron sa kanila? Ako na-curious doon Bagaman lagi nating naririnig, pero kung ikaw mismo yung mag-aaral sa ganung bagay, bakit ang lakas ng loob ni Pablo? Kahit siya ay nakakulong na, nagagawa pa niya ang mga pangaral. Tapos si Timothy, kung titingnan naman natin, napaka-timid niya. Sabi nga, 25 times po siyang sinabihan ni Pablo, be strong, be strong. Endure hardship, endure hardship. 25 times pong sinabihan ni Paul si Timothy na maging ganon. So, ang idea, si Timothy ay napaka-timid nito. Hindi siya parang atak lang ng atak. Parang ang personality niya yata ay hindi ko alam. Basta parang siyang ganun, timid kung titingnan. Kasi lagi siyang nadi-discourage. Bakit 25 times siyang sinabihan ni Pablo ng ganun? Kaya nga, bakit nagawa ni Timothy sa kabila ng kanyang personality ganyan?
Bakit nagagawa niyang endure yung mga hardship kung siya ay nadi-discourage na? Bakit si Pablo, ilang beses nang nakulong, hindi natatangikalaan sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ang salita ng Panginoon? Ba't gusto niya pa rin ipangaral ang salita ng Panginoon kahit siya nasa kulungan na? Ano po? Gusto kong malaman yung mindset na yun eh. At ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Number 1, itong mindset na ito ay no sense of fear. The Word of God is not bound in Paul because Paul have no sense of fear. In verse 9a, ang sabi po diyan, wherein I suffer trouble as an evildoer. Sa Tagalog po, verse 9, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan. Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan. Kasi alam niyo po, ang fear po kasi, kapag sinabi nating fear, ito yung anticipation of what will happen in the future. So yung takot ay nasa isip lamang. Kapag mahina ang isip mo, mahina ang iyong power of mind, hindi ka talaga magiging, yan talaga ang mangyayari sa'yo. Matatakot at matatakot ka. Hindi ka magiging ganyan eh. Hindi ka magiging no sense of fear kung ikaw mismo ay hindi ayos ang condition ng iyong pag-iisip. Kaya nga nasabi ni Paul wherein I suffer trouble as an evildoer. Siya ay nangangaral ng salita ng Panginoon, pero siya ay nakaka-experience ng mga kaguluhan, ng mga trouble. At ito ang masama. As an evildoer. Masama ba ang salita ng Panginoon para ipangaral? Ay bakit sinabihan siyang evildoer? Kung masama ang salita ng Panginoon, ay di dapat tayo nakakulong ng lahat. Ano? Kaya nga napakapalad natin Napakalaya natin, unlike sa time ng mga apostol na ito. Napakapalad. Let's grab the opportunity na tayo malaya pa. Ako po'y, sa totoo lang, nung ako'y nag-Bible study yung Sunday, ako'y enjoy na enjoy eh. 1 week pa lang ako hindi nakapag-Bible study, masama na lalo na si Kuya Eric siguro. Tagal na hindi nakapag-Bible study, gawin ng busy. Yung pakiramdam, ang sarap makapagturo sa iba, ang sarap makagala uli. Lalo na ang daladala mo ay salita ng Panginoon. Kasi alam mo yun sa iyong sarili at ikaw ang makakapagsabi niyan, hindi ako. Hindi ang ating pastor, ikaw ang nakakaalam niyan sa iyong sarili. Kung nasosuppress ang salita ng Panginoon sa iyong puso, alam mo na ang tamang gawin pero hindi mo pa rin ginagawa. Katabi mo na sa jeep, hindi mo pa mabigyan ng trucks, kasalanan niyang kapatid. Ang sino man nakakaalam ng tama at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya malaki ang pananagutan natin kapag pinabayaan natin yung given opportunity, wasted opportunity kapag hindi natin ito ginawa Sayang na sayang. Let's grab the opportunity na may share ang salita ng Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon, at ako'y excited na. Sana kayo excited din. At hindi lang po, now, bakit no sense of fear itong si Paul? Kasi may mga subpoint po tayo diyan. Anong meron kay Paul, bakit siya ay hindi takot? Letter A, tingnan po na, basahin muna natin yung mga verses na nakalagay diyan. Acts 9, verse 16. Yan, for I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Sa tagpuhong ito, si Paul, sa Acts 9.1 po yan, si Paul sumisilakbo sa pagbabanta sa mga mananampalataya ni Kristo. Kung sino man ang kanyang makasalubong, kakalad ka din niyang bihag papuntang Jerusalem. Pinagpapatay ni Pablo itong mga mananampalataya ni Kristo. Tapos pagdating sa verse 16, nung si Pablo ay na-convert na into Christianity, ginawang apostle to the Gentiles ng Panginoong Hesus si Paul, at ito ang sinabi ng Panginoong Hesus, for I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Great things he must suffer. Paul must suffer great things alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, hindi natin pwedeng alisin, kapag ang daladala natin ay si Kristo, same sense, same idea. Daladala ni Paul, ang Panginoong Hesus, so tayo din, magsasuffer din tayo alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi tayo, easy life. Hindi po pala ganun. Akala ko dati ganun Nung ako'y nasa full-time na, ang dami kong realization. Sana hindi nila ako nag-full-time. Nung ako'y nasa full-time na, ang dami kong realization, mga kapatid. Magpo-full-time pa kayo? Ang dami kong nakakita Hindi pala biro. Laging nauulit sa atin ni Pastor, humawak ka na ng araro, panindigan mo na, huwag ka nang lumingon sa iyong iniwanan. Ang hirap gawin nun. Minsan ako'y nabibigla, minsan ako'y napapabulay, nadadaya ang isip, ako'y nandito na Pag titingnan ko ang nasa likuran ko, ito, honestly, pag nakikita ko yung mga kabatch ko na graduate na, ako'y natutuwa. At the same time, may lungkot sa aking puso.
Ganito na rin sana ako. Pero hindi eh. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ang comfort ko na lamang, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Paano kung the things that are not yet done, ay nandun pala yung aking success? Paano kung sa mga declaring the end from the beginning, paano kung sinaysay na pala ng Panginoon yung tagumpay ng aking buhay sa panahon na yon? O masyado lang akong naiinip? Tinuturo sa akin ng Panginoon na magtiis ka, maghintay ka kapatid. Kaya nga ako'y napapatahimik pagka aking binabubula yung salita ng Panginoon. Minsan nga ako'y may nakakausap tumingin ka sa langit, parang ang liit natin. Tumingin ka sa langit, napakagaling ng Panginoon. Hayain ang magmukhang baliw, makasilayan ko lang kung paano ako pinapamangha ng Panginoon. Ako'y hindi binibigo ng Panginoon para humamangha sa Kanya. Sana kayo din mga kapatid, wag ho sanang dumating sa buhay ninyo na kayo hindi nahahanga sa Panginoon. Araw-araw tayong humanga sa Panginoon. Pero paano yun? Basta tayo salita ng Panginoon. Ang daming reality, ang daming hidden riches na tinuturo ang Biblia. Kaya nga po, itong si Pablo, no sense of fear because letter A, he has strong mind. Strong mind. In verse 1, ang sabi diyan, Paul, an apostle of Jesus Christ, Thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And next verse. Next verse po. Verse 8. 8 ba yun? Yan. Consider what I say, and the Lord give the understanding in all things. Ang sabi, be strong. Tapos binanggit niya yung understanding. Pagdating sa verse 8, remember. Tumutukoy lahat sa ating faculties of intellect. Sa mind. Yung faculties of mind, yun ang tinuturo Ang sabi, be strong. Ano ba ang dapat palakasin? Yung ating isip. In verse 7, ang sabi, consider, understanding, isip. In verse 8, remember. Anong dapat nating alalahanin? Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. Sabi nga, the context, soldiers of Christ, hindi pwedeng maging sundalo ang mahina. Hindi pwedeng maging sundalo yung mahina ang pag-iisip. Bakit? Tingnan nyo, kahit sa literal na sundalo, yung tunay na sundalo, walang usapang Kristiyano, pagka hindi fix ang kanyang pag-iisip, pagka yan ay nasama lamang, hindi yan magtatagal sa training. Ang aking huntayuhin ay kafgo, kita ko kung ano-ano kinakain. Kita ko palakang bina. Basta kinuha, ginayat, balat agad, luto. Tapos kita ko, walang ulam, sibuyas, binaltan, kain agad. Minsan sili. So, yung training ay hindi biro. So, bilang soldiers of Christ, dapat natin palakasin ang ating pag-iisip, paano tayo makakapagbahagi ng salita ng Panginoon kung ang alam lang natin ay gatiting? Magandang may alam, pero mas magandang malalim sa salita ng Panginoon. Sabi nga alam niyo ba yung, sabi sa Hebrews 6:1, alala ko lang, therefore, leaving the principles of doctrine of Christ, let us go unto perfection. Magpakalalim tayo sa salita ng Panginoon. Magandang alam natin ang Ebanghelyo, pero paano mo ipapaliwanag ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus kung ang kaharap mo ay marunong din sa Biblia? Diga? So malaking problema yan. Paano ko ibabahagi ang salita ng Panginoon? Ang mangyayari niya, mababound lamang sa iyo ang salita ng Panginoon kung hindi mo alam, ipaliwanag ang Ebanghelyo, kung hindi ka malalim sa salita ng Panginoon, kung hindi tayo mag-aaral at magsisikap na hukayin ito. Ayun ang utos ng Biblia Utos ng Panginoon, tayo magpakalalim sa salita ng Panginoon. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Hindi natin kaya maging perfect Kaya nga kailangan natin ng Panginoong Hesus. Paul have no sense of fear because he has a strong mind. So kailangan natin palakasin natin pag-iisip. We have 3 faculties. We have the faculties of mind, emotion, and volition, and will. Kailangan natin palakasin yan. Hindi pwede na tayo ganito na lamang. Walang mangyayari kapag hindi tayo susubok Sabi nga mag-take risk ka. Walang mangyayari kung ganito lamang. Paano tayo lalago kung manatili tayong ganito? Diga? May mga bagay na dapat pa nating malaman Sabi nga, okay na ako sa ganito. Hindi, kasalanan niya kapatid. Binigyan ka ng, alam mo ang capacity mo.
Alam natin ang capacity natin at alam natin kung ano ang kaya nating gawin at alam natin kung kaya pa nating higitan yung kaya natin. Diga? Kaya nga binibigay ng Panginoon na magsikap ka, steer the gift, kasi merong natatagong gift sa iyo na hindi mo pa na-discover. Let's discover that gift po, mga kapatid. Kaya nga, mapalad ang mga taong nagsisikap sa salita. Hindi lang mga Bible student, kasi may mga Bible student na hindi rin naman talaga malalim sa salita ng Panginoon. At may mga hindi nag-Bible school na mas malalim pa sa mga Bible student. Ako'y nakausap na ng ganyan at ako'y may nakakaharap ng mga ganyan. Kaya nga, minsan ako'y nahihiya magsalita pagka ang kausap ko ay marunong sa Biblia. Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi pa ako well-equipped sa aking kausap, diga? Kaya nga, hindi ito takot si Pablo kasi alam niya ang kanya sasabihin. Alam niya ang kanya ipapaliwanag. Alam niya ang kanyang pinaninindigan at alam niya ang kanyang pinaniniwalaan na ito ay galing sa Panginoong Hesus at ito ay tama. Mahirap magpakalakas sa mali. Magpakalakas tayo doon sa tama. Let us go unto perfection. Have no sense of fear kapag tayo ay malakas ang ating pag-iisip. Kaya nga mga kapatid, sabi, be knowledgeable, feed your mind, fill your mind with the words of truth, the Scripture. Read and apply the Scripture and the principles of Scriptures. Mahirap magkaroon ng, hindi ka makakapagbahagi ng ayos kung wala ka rin namang kayang ipaliwanag. Sense of fear arises kapag hindi natin alam ang gagawin. Tunay yun. Paghahawakan ako ng driving, matatakot lang ako. Bakit? Hindi ko yun alam So, kailangan natin mag-aral. Palakasin natin ang ating isip. Sabi nga, success is in the condition of mind. Ang tagumpay ay sa kondisyon ng iyong pag-iisip. Hindi yung may mapapatunayan, hindi yun. Napakarinig ko sa prayer and fasting, ang tagumpay ay nasa kung anong kalagayan ng iyong pag-iisip. Success is in the condition of mind. Napakaganda nga nun Success is Jesus. Tanda ko yan, nasa Student Sunday. Also, hindi lang dapat tayo magpakalakas sa ating pag-iisip, but also yung ating heart. Strong heart. Malakas nga yung isip, mahina naman yung puso. Wala rin. Halika? Ang sabi nga John, if it is endurable, then endure. Ano ba ang tinutukoy ng endure? Ito yung mga pain, hardness, hardship, and sufferings. Sino yan? Tinitira ating damdamin. Pag tayo ay pagod na, pag tayo nahihirapan na, yung ating emotion, inaatake na. Diga? Ayun yung reality. Pagod na ako, masakit na pagod na ako, tapos ako ibabanatan pa ng ganito, sasabihan pa ako hindi maganda. Ano masasaktan sa akin? Yung isip ko ba? Hindi. Yan puso. Pare-paras tayo may puso, pare-paras tayo nasasaktan, pero ang sabi ng Biblia, tayo ay magpakalakas. Have no sense of fear, kailangan natin ang strong heart. In verse 2, ang sabi, kagaya na yan, kanina ako'y kinakabahan. Kailangan ko ng strong heart. And the things that thou hast heard of me, among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach other also. Next verse. Verse 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Pagdating po sa verse 10, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So kailangan natin palakasin ng ating puso kasi madami tayong pain and suffering na mararanasan for the elect's sake. Alam niyo ba, ang sundalong tinutukoy dito ay metaphorically, hindi tayo sundalong magdadala ng baril. Hindi. Ang weapon natin ay Word of God. Haharap tayo, kailangan may bala tayo. Paano tayo lalaban sa ating kaaway kung hindi tayo well-equipped? Kaya nga, ang pagiging sundalo ni Kristo, ibang kaisipan pagdating sa sundalong pangmundo. Ang sundalo ni Kristo, yung kaaway mo ay kailangan mong mahalin. Yung iyong kaaway ay kailangan mong pangaralan. Di ka ang hirap ng gawin? Paano kung ito'y kaaway ko, ito'y kung ano na pinagsasabi sa akin ito, pero kailangan ko itong mahalin. Puso. Sabi for the elect's sake, paano kung yung kaaway mo pala ay pinili ng Panginoon? Tapos hindi mo kinonsider kinonsider mo lamang yung nararamdaman, yung iyong puso, galit.
mananagot lamang tayo sa Panginoon. Kaya kailangan natin palakasin ng ating puso. Strong heart. Hindi para sa akin, hindi para sa inyo, kundi para kay Kristo. Kasi sundalo tayo eh. Ang sabi sa verse 5 ng 2 Timothy, basahin lang po natin. And no man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. So bilang sundalo, kailangan natin gawin yung command ng ating general, ng ating leader, para ma-please natin yung ating leader. Yun pala ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway, ba't di natin gawin? Mahirap yun eh. Ako naniniwala, walang madaling inuutos ng Panginoon. Yung pag mahalin mo ang kaaway, napakahirap na. Ibigin mo ngayong kaaway. Sabi nga yan eh, people think forgiveness is a lovely idea until they learn how to forgive. Ang hirap nun. Mahirap magpatawad, lalo na kung ikaw mismo ang gagawa na yan. Magandang isipin, pero kung ikaw na magpapatawad sa nakagawa sa'yo ng kasalanan at napakatinding kasalanan, ang hirap na yan. Hindi ka? Mahirap yung sinasabi ng theologian na yun, pero ako'y shinare ko yun eh, kasi ako'y blessed doon sa idea na yun. Nakakatuwa po. Strong heart. Kailangan natin patatagin ang ating puso kasi hindi madali ang inuutos ng ating Panginoon. Walang madali, walang mahirap. Hindi tayo taga dito, tayo taga langit. Kaya expect na hindi tayo makakaranas ng kagandahan dito sa lupa. Kasi hindi mo talaga tayo taga dito. Kung nag-e-enjoy ka dito sa lupa, matakot ka. Baka hindi ka mag-enjoy sa langit. Ayaw mo yata sa langit kasi nag-e-enjoy ka na dito sa lupa. Diga? Mas magandang mag-enjoy tayo sa langit. I-save ninyo, i-reserve ninyo yung joy na gagawin natin sa langit. Ako na-excite na sa langit eh. Ang sabi, Foursquare, tapos streets of gold, tapos new heaven, new earth, tapos walls of, ano ba yung mga mamahaling bato? Pearl. Ito maganda. Wipe yung ating, yung tears, wala na eh. No more tears, no more sorrow, no more sadness. Ayun ang pinakagusto ko eh. Bakit? Kasama ko na ang Panginoon dun eh. Tiyak ko sa langit ako pupunta at tiyak ko na ako'y makakasama ng Panginoong Diyos sa langit. Sana kayo din, magandang motivation lagi natin yan. Bakit ako magpapatuloy? Bakit kailangan ko mag-endure? Kasi mas maganda ang nag-aabang na gantimpala saan sa langit. Kailangan natin mag-endure ng mga kahirapan dito sa lupa para din sa iyo yan. Para sa atin. At lalong-lalo na para sa Panginoong Diyos. Para ma-please natin yung nag-uutos sa atin. Napakapalad natin. As soldiers, we should endure hardship and pain. Those who can those who can have the strong heart. They are resilient, tough, relentless, continuing. Nagpapatuloy ang mga taong may malakas ang puso sa Panginoon at may malakas ang pag-iisip. Ang idea naman ng pag-iisip hindi yung hindi yung marami kang alam na may pagbibida. Hindi yon. Lagi niyong tatandaan, ang palay, pag malaman, yumuyuko. At ang tubig na malalim, tahimik. Ang tubig na maingay, mababaw yan. Lagi niyong alalahanin, ang taong marunong, tahimik lang, pero hindi bulag. Ang taong marunong, ang malalakas ang pag-iisip at ang malalakas ang puso, marunong magpuri sa Panginoon at nagpapasalamat at marunong magpakumbaba. So kung may alam kayo, ibahagi niyo yan. Kung may alam kayo, huwag niyong ipagmapuri kasi nakakatakot na bagay yan. Mas magandang tumahimik na lang. Kasi makakasakit lamang tayo ng damdamin ng iba. Fragile ang ating puso. Ako'y mabilis ma-fall kaya iningat ako ang puso. Ako'y aminado doon. Kaya bantay sarado ko to eh. Ayoko na masaktan uli. Mahirap na, oo, sa tunay. Mahirap. bilang sundalo rin, alam niyo ba mga sundalo ay sinesend sa isang lugar? Siyempre, pagpunta sa isang lugar, nandun yung mga pleasurable things. Nandiyan yung discouragement. Huwag tayong papaapekto doon. Kaya nga sabi dito, hindi papaapekto sa mga pleasurable things, sa discouragement, at bilang isang sundalo ni Kristo, dapat may puso rin tayo para sa iba. Alam niyo ba ang sundalo? Pupunta yan sa isang lugar, meron silang target, meron silang goal na dapat ma-accomplish. So tayo din, kung tayo ay sundalo ni Kristo, at tayo nasa lupa, at tayo pinadala sa ibang lugar, hindi pagmimisyon ang tinutukoy, pinadala sa ibang lugar, sa iyong trabaho, sa school, sa iyong, kung saan ka man naroroon, pinadala ka ng Panginoon doon, meron dapat tayo ma-accomplish. Magbigay ng tracts, accomplishment na yon.
Huwag tayong mag-set ng goal na napakahirap, mukhang imposible. Madi-discourage lang talaga tayo. Gusto ko tong motivation na ito, be 1% better every day. Kahit simpleng tagumpay lamang, magala ka na doon, magpasalamat ka. Pagka nag-set ka ng kailangan itong family ito ay dapat agad, madi-discourage ka lang. Kaya nga nadi-discourage minsan tayo mga Kristiyano kasi ang taas ng ating ginogol, tapos pag hindi natin na-meet, yung goal na yun, pag hindi natin na-reach, pag hindi natin na-accomplish, tayo madi-discourage. Pinapahirapan natin ating sarili. Kalma, easy lang, pero hindi kayo makakaranas ng kaisihan dito sa lupa. Pero yung isip, dapat easy lamang din. Palakasin niya, palakasin niya ating puso, magtulungan tayo. Tulungan niyo ako, ako'y mahina diyan, at ako'y tutulong din sa abot na kayo makakaya. At hindi lang basta, hindi lang strong mind and strong heart, but also strong will. Ano ba tinutukoy dito? Sa verse 1 hanggang 4, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me. Among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Ikaw ay sundalo ng Panginoon, tayo ay sundalo ng Panginoon, dapat yung ating will ay palakasin na rin natin. Be determined as soldier should be. Be tough. Walang sundalong lambutin. Ngayon, may nakikita ako, mga sundalong lambutin. Diga? Pero kung lalabanan mo, matitigas yung mga yan. Baka kayo maigapos pa. Be determined bilang sundalo. Determined ka dapat. Pagka pinasok mo na yan, panindigan mo na yan. Itiyatanim ko yan sa aking isip, ako'y full-time na, nasa full-time ako. Kailangan ko itong panindigan. Wala na natarasan. No turning back. Kailangan ko na lang palakasin ang sarili sa aking Panginoon. Sana paras tayo ng Panginoon natin. Strong will. So yung no sense of fear, mangyayari lamang yan, sa isip yun Fear is anticipation of what will happen in the future. So kung duwag ka sa mangyayari, paano yung aking bukas pag ako sumunod sa Panginoon? Paano yung aking haharapin? Paano yung aking kinabukasan? Wala ka pang strong mind, wala ka pang strong heart and strong will, kaya ka natatakot na ganyan. Paano? Baka mapahiya lamang ako, ang dami nakatingin. Takot ka. Mahina ang ating isip, mahina ang kalagayan nating puso, at hindi tayo dedicated at hindi tayo determined sa ating gagawin. Yung sense of fear ay mangyayari lamang kapag wala talaga tayong kaalam-alam. Not also that, ano ba yun? Hindi lamang no sense of fear, but also no sense of fears. Ang idea ko po dito sa verse 9b, no sense of fears, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bands. Yung fears po diyan, synonymous word po ng danger. Ang danger kasi pag pinag-usapan natin, ito ay life-threatening. Even unto bands. So si Paul dito ay nakatanikala, nasa kulungan. Kayo ba'y nakapasok na ng kulungan? Hindi nyo alam kung sino makakasama nyo. Baka mamaya pagtripan kayo ng inyong kasama sa kulungan. So dito, yung life dito ni Paul ay nakataya. Unlike sa fear na tinutukoy natin kanina, condition of our faculties ang pinag-uusapan, pero dito, no sense of fears, yung buhay na ang pinag-uusapan. Paano kung yung sa pangangaral ng salita ng Panginoon, buhay ko pala nakataya? Si Pablo, nangangaral ng salita ng Panginoon, kasi sa verse 8, ang sabi, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Daladala ni Pablo ang salita ng Panginoon, ang ebanghelyo ng Diyos, nangangaral siya nito, pero siya ay tinakilaan, kinadinahan. Wag ka mag-expect ng maganda kapag daladala mo salita ng Panginoon. Lalo na ikaw isasabak Lalo na ikaw isasabak sa lugar, sa kadiliman. Di ka? Wala mahirap mag-expect ng gano'n. Kaya bago ka sumabak, mag-pray muna mga kapatid. Kailangan natin yan Minsan ako yung nagdadrive, nakaalis ako hindi ako nag-pray. Hinto ako dun sa Fortune, tabi muna. Panginoon, sorry po, ako hindi nag-pray. Aminado ako doon. Ramdam ko ako'y kabadong, ba't parang ako hindi pa pakali? Hindi ako nag-pray. Ang nakakatakot umalis nang hindi pala nag-pray. Kaya salamat may angel na nabulong sa akin, angel of death.
Basahin po natin yung Ephesians 6 verse 19. Bakit nga ba kailangan nating maging matapang kahit buhay na natin nakataya sa pangaral ng salita ng Panginoon? Ang sabi po dito, verse 19, "And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel." At pagdating po sa Philippians 1:12-14, "But I would you should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear." Bold without fear. Matapang at walang pangamba-ngamba at walang katakot-takot. Kasi lagay na ang kanilang puso, lagay na ang kanilang isip, lagay na ang kanilang buhay na ito'y hawak ng Panginoon. Kaya nga hanga ako doon sa mga nagba-Bible study na, kila Sir Joseph, yung malabuwis buhay. O sa mga missionary, sila William Carey, pupunta sa Cannibal Tribe, nakakamangha Kaya ako hindi mag-mission Hindi sila takot mapahamak ang buhay kasi alam nila at may karunungan sila na ang biyaya ng Panginoon ay kasama nila. Hindi sila pabayaan ng Panginoon. Kasi in the verse 1 in 2 Timothy, ang sabi diyan, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Hindi nila inaalis sa kanilang pag-iisip na may biyaya palagi ang Panginoon. Bilang sundalo ng Panginoon, ang pangit naman kung tayo pessimist. Ang pangit naman kung laging negative ang ating isip. Magandang bagay kung tayo'y lalakad na may positibong pag-iisip. Tingnan mo ang isang bagay ng positibo. Hindi ka mapagpala, hindi ka mabebless sa isang tao o sa isang bagay na iyong ginagawa, sa iyong mga napapanood, kung puro negatibo ang nakikita mo. I-set aside mo yung mga pangit na bagay niya, tingnan mo yung mga mapapagpala ka para mabless ka sa buhay ng iba. Ginagawa ko yan at itinuturo ko yan kasi natutunan ko yan sa prayer and fasting. Pero hindi pa ako perfect dyan. Ako'y nakakapanagot pa din, ako ay nangangantsaw pa din, ako'y masama pa rin ang ugali, ang aking puso ay nagagalit, pero alang-alang sa akin Panginoong Hesus, ako ay nahingi ng sorry. Mahirap gawin Gusto kong mabless, gusto kong makita kayong pinagpapalang Panginoon, gusto kong mabless, maging blessing kayo sa akin, pero kung ang mindset ko naman, laging, ito naman ay dato yung gayaan, ito naman ay magaling magpahukay, ito naman ay masama ang ugali. Hindi ka talaga mapagpala kung puro gaya ng iyong nakikita Tingnan mo na lamang yung Panginoon sa kanyang puso. Buksan mo, hiwain mo, patingin. Tingnan mo na lang ang Panginoon sa kanyang puso. Para mabless tayo. So, yung danger na tinutukoy natin dito, even unto bonds, si Paul, hindi negative ang pag-iisip. Ang kanyang pag-iisip dito, nung siya ay nasa kulungan at nakakadena, positive pa rin. Nagdi-disciple pa rin siya, kaya nga siya ay nagbigay ng letter. To Timothy, 2 Timothy. Ito ang iyong gawin. Kasi, bakit siya nagbigay ng letter? Kasi alam na niya, meron siyang, sabi nga tayo, may mga pangitain alam ko na mangyayari nito. Alam na ni Pablo na ito na yung huling araw niya. Ito yung huling panahon niya kung saan hindi na niya makakasama ang kanyang mga dinidisipulo. Kaya nga sa tagpong ito, sa 2 Timothy chapter 2, ibinigay na ni Pablo yung mga dapat niyang gawin. Ibinigay na ni Pablo yung mga paalala kay Timothy. Timothy, ikaw nang bahala. Kaya maging sa kulungan, si Pablo ay hindi napigilan sa pagdidisipulo. Maging alam niyo ba sa Acts, sila Paul ay nakulong? Diba sila ay nakulong? Tapos, yung salita ng Panginoon na hindi napigilan? Kaya nga, the word of God is not bound even unto bonds. Kung tayo ay may positibong pag-iisip, kung nasa saan ka man, i-enjoy mo na yan at gawin mo yung kalooban ng Panginoon. In that way, hindi matatanikaan ang salita ng Panginoon. So malaking kasalanan para sa ating mga mananampalataya, confessing Christian, kung hindi naman natin nagagawa, kung yung salita ng Panginoon ay nasusuppress lamang sa atin at napipigilan. Nakakatakot at nakakagilty sa Panginoon at sana maramdaman natin yan. Minsan nga ako sa jeep, wala akong dalang tracks.
Wala akong dalang truck sa jeep. Ako tumabi. Hindi ko nabigyan ng trucks. Alam niyo, naramdaman ko, ang sama sa lasa. Hingi agad ako ng sorry sa akin, Panginoon. Panginoon, sorry po. Mali ako Nandun na ako, pero hindi ako gumawa ng paraan para ma-share ang salita ng Panginoon. Sa madaling sabi, the Word of God ay nabound sa akin. Huwag sana tayong dumating sa ganun. Hindi ka? Alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon Paano kung ikaw ay nasa tagpong may ginagawa ka, nasa iyong lugar, tapos alam mo naman ang dapat gawin, ang daming hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, ang daming papuntang impyerno, kita nyo na, lalamunin ang lupa, pinababayaan lang natin. Biglang dumating ang Panginoong Hesus, natagpuan kang ganyan, caught in the act, nakakahiya. Kaya nga hanggat maaari, magsikap tayo kahit walang nakakakita sa atin. Hindi man tayo man-pleaser. God over man. We should be God over man. We should please God rather than man. Magandang ma-please ang tao, pero wag sana tayong mapapako doon. Mas dapat ma-please natin ang ating Panginoon. Bakit? Sundalo tayo Sino ga ang piniplease ng mga sundalo? Yung kanilang general, yung kanilang mga director. So tayo bilang sundalo, metaphorically in the Bible, dapat napiplease natin ang ating Panginoon. Paano? Follow His order. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ano kayong utos ng Panginoon? Alam niyo naman po yun. Hindi ko na siguro kayang ipaliwanag pa. Tayo na nakakaalam nun. Kaya mga kapatid, no sense of fears. Huwag tayong matakot dahil alam naman natin na laging may biyaya ang Panginoon. Not only God's grace, but also God's promises. Kaya nga itong si Pablo kahit nakatanikala na, ay hindi siya natatakot ipangaral ang salita ng Panginoon. Kahit siya malapit ng mamatay, hindi siya natigil Bakit? Alam niya kasi ang pangako ng Diyos. Paano ko malalaman sa salita ng Panginoon? Yung pangako ng Diyos, yung mga promises of God, kung ako naman ay hindi nagsisikap maghukay sa kanyang salita. Paano ko makikita yung mga diamonds, yung mga gold, yung mga kayamanan sa ilalim ng lupa kung hindi naman ako nagsisikap maghukay? Magbareta, mag-chipping gun, magpala. Paano ko makikita yung mga riches na yon? Paano ko malalaman ang promises of God kung hindi ako magsisikap mag-aral ng salita ng Panginoon? So in God promises, nakalagay po dyan, verse 11 and 13, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. If we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Sabi sa Malakay chapter 3, I change not. God is immutable. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Ang sabi sa verse 13, if we believe not, yet He abided. Kung hindi tayo niniwala, and yet ang ating Panginoon ay nananatili sa atin. Kung tayo ay mahihina, yet ang Panginoon ay mananatiling malakas para sa atin at nagbibigay ng kalakasan para sa atin. Kung ang sabi dito, kung i-deny natin ang ating Panginoon, ang Panginoon ay hindi pwede. Hindi pwede sa Panginoon natin yun. Pinangakuan kanya ng buhay na walang hanggan. Asahan mo na faithful siya sa kanyang sinabi. It is a faithful saying. Asahan mo na ibibigay niya yan at pangahawakan niya ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga nakakahiyang bagay kapag tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, sundalo ng Panginoon kuno, ay hindi marunong humawak sa pangako ng Panginoon. Ay, ang galing humawak ng pangako ng Panginoon Tapos tayo mga sa Panginoon, hindi natin kaya panghawakan. Diga nakakahiya. Sabi nga sabi ni McGregor, kilala niyo ba si McGregor? Ayun. Sabi ni Conor McGregor, it is an insult for a boxer, for a fighter, na siya ay mag-quit dahil madami nagtitiwala sa kanya. So ang Diyos ay nagtitiwala sa atin, hindi dahil nakikita ang Diyos na ikay promising, hindi. Nagtitiwala ang Panginoong Diyos sa atin dahil nasa atin ang Panginoong Hesus. Sabi nga Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ngayon, alam ng Diyos na may Kristo ka sa iyong puso, pero ang problema, pag hindi natin nagagawa, nakakahiya. So, insulto yung ating ginagawa sa ating Panginoon. Sabi, nasa atin ang Panginoon Bakit hindi ko magawa? Sabi, I can do all things, pero bakit hindi ko magawa? Through Christ, nasa akin ang Panginoong Hesus, pero yung simpleng pagbibigay, hindi ko magawa. Yung simpleng pag-share ng gospel, hindi ko magawa. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ako ay mahina, but I acknowledge myself na ako ay mahina talaga at kailangan ko ang Panginoong Jesus.
Pero ang problema nga, bakit hindi natin magawa? Kung tayo ay nagke-claim na may Panginoong Hesus sa ating buhay, paano natin pangahawakan yung common, very popular na verse, I can do all things. Kahit nga unbeliever yan pinangahawakan yan. May nakita nga ako sa Facebook, long hair. Tapos naka-bio, I can do all things through Christ, which strengthened me. So sila, humahawak na salita ng Panginoon ay lalo na tayo. Huwag niyong sasabihin, huwag kayong a-agree sa inyong buhay, huwag niyong ipapost sa Facebook na I can do all things through Christ which strengtheneth me, kung yung utos ng Panginoon na hindi naman natin magawa. Kasi nakakahiya lamang na sa iyo si Kristo, hindi mo magawa yung sinasabi ng Biblia. Di ka? Guilty tayo lahat diyan Kailangan kasi natin ng Panginoong Hesus. Bakit? Siya yan, nagpapalakas sa atin. At naalala ko lang, tingnan natin yung 2 Corinthians 4. Bakit nga ba, gaano katindi ang suffering at mga persecution na nararanasan ni Paul? Malakas ang kapit niya sa ating Panginoon, malakas ang sorry. Malakas ang hawak niya sa promise ng Panginoon. Basahin natin 2 Corinthians 4 bago ako mawala. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel should shine unto them. So dito, alam naman natin na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino ba tinutukoy na Diyos diyan? Satan. Ang mga hindi mananampalataya. Tapos, pagdating sa pababa, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Pansinin niyo po itong 8 pababa. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Parang ang relax dito ni Pablo Bakit? Kasi nga, alam niya na may biyaya ang Panginoon at alam niya ang pangako ng Panginoon. Whosoever seek his life shall lose it. All persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Always bearing about in the body of dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Tingnan niyo po, perplexed on every side, troubled on every side, pero sila hindi pinababayaan ng Panginoon. But not in despair. Persecuted, but not forsaken. Promise ng Diyos yun Huwag kang mag-alala sa iyong buhay, kasi may pangako naman ng Diyos, pag binigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, kapag ikay sumunod sa Panginoon, asahan mo laging may kasama kang biyaya. Kasama mo ang Diyos at panghawakan mo ang mga promise ng Diyos. Magumilahanan ka man dito sa lupa, maguluhan ka man, makaranas ka man ng mga pain, suffering, and troubles, huwag mong kakalimutan na hindi ka pinababayaan ng Panginoon. May promise ng Diyos diyan. Be strong lang, mga kapatid. So, dito, hindi dapat tayo natatakot kung nakataya ang ating buhay. Kung si Pablo hindi natakot, kahit siya ay nasa kulungan, at ipinasa kay Timothy, at isinulat, ipinasa, at hanggang sa napunta sa atin, panghawakan natin. Huwag tayong matakot kung alang-alang din naman sa Panginoon. Hindi ka? Namatay siya para sa atin Tayo naman ang bumawi sa ating Panginoon. Hindi lang no sense of fears, kundi the Word of God is not bound kung tayo ay meron din ganito, no sense of frame. Ang idea ko po dyan ng frame ay yung no limit. Verse 9c, the Word of God is not bound. Basahin po natin yung mga verses. Acts 28:31. Preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. No man can forbid in Acts 28:31. So dito, ang salita ng Panginoon ay hindi dapat malimitahan. Bakit? Sabi ng Biblia no man forbid. No man forbidding him. So kung ang daladala natin ay salita ng Panginoon, tapos pinagbawalan ka, sino ang dapat mong pakinggan?
Ang Diyos o yung taong nagsabi sa iyo? Marunong tayong bumalanse. At alam niyo ba ang sabi sa Proverbs, false balance is abomination to the Lord. Abominable to the Lord. So magkaroon tayo ng tamang balancing. Kaya nga si Juan tsaka si Pedro, nung sila ay sinabihan ng mga priest na wag nang ipangaral ng Panginoong Hesus, nagkaroon sila ng proper balancing eh. Sino ba ang dapat kong sundin? Ang aking Diyos o kayo? So dito, hindi malilimitahan at hindi matatanikalaan ang salita ng Panginoon sa atin kung tayo ay magkakaroon ng no sense of frame. Hindi dapat gayaan ang ating pag-iisip. So dito, si Pablo ay nasa kulungan na, pero yung kanyang pag-iisip ay hindi hanggang doon lang. Ang kanyang pag-iisip ay pandaigdigang misyon. Ang kanyang pag-iisip ay hindi napapako sa corners ng room na ito, kundi malawak ang kanyang vision. Kaya nga, pagdating pa sa Matthew 16:18, tingnan natin. Bakit ang salita ng Panginoon ay hindi dapat natatanikalaan? Bakit hindi ito dapat nalilimitahan? And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell shall not prevail. Letter B. No sense of frame, dahil even the gates of hell, as the Lord Jesus Christ said, siya nagsabi niyan, shall not prevail against it. So wag tayong matatakot na idalhin ang salita ng Panginoon kasi alam naman natin na nagtagumpay na ang Panginoong Hesus diyan. Even the gates of hell hindi na makakapamayagpag sa atin. Tayo may katagumpayan na yan. The gates of hell shall not prevail against it. Promise yan ng Diyos. Ayun pala ang letter B, sorry. Settled in heaven, Psalms 119:89. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Di ka? Maging sa heaven, settled ang salita ng Panginoon eh. Tapos pagdating pa sa Mateo, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya nga anong ating reason para ma-stack lamang ang salita ng Panginoon sa atin? Kung sa heaven, settled ang kanya salita. Kung ang sabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. Tapos sabi no man forbidding him. Anong ating magiging dahilan? Bakit hindi natin magagawang ibahagi ang salita ng Panginoon? Hindi ka po? And letter D, Isaiah 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Word of God stand forever. At ito pong tatlong ito, no sense of fear, no sense of fears, no sense of frame, pagtaglay natin yung tatlong pag-iisip na ito, hindi matatanikalaan sa atin ang Word of God. Kaya nga, ang papalad natin, and last verse ating pambasahin, Corinthians 15, kaya dapat tayo mag-igay. Kasi sa Corinthians 15 po, ito'y tumutukoy sa pahuli. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of the eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, that is swallowed up in victory. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tuloy lang.
Kasi alam naman natin na nagtagumpay na ang Panginoong Hesus, iniwanan tayo ng mga prinsipyo dito sa lupa, gawin na lamang natin. Huwag tayo matakot, huwag nating ipangamba ang ating buhay, at huwag nating ilagay sa ating pag-iisip na ang salita ng Panginoon ay hanggang dito lang. Bakit? Kasi nagtagumpay na ang Panginoong Hesus, "Oh, that where is thy sting?" Tapos, ang sabi "that is swallowed up in victory." Yung promise sa atin, tayo babaguhin, tapos tayo isasama pa sa langit. Napakapalad natin. The very context ay pang-rapture. Pero gusto kong kunin at gusto kong gamitin para ipakita sa inyo yung promise ng Diyos ay hindi pwedeng mapako. It is impossible for God to lie. God cannot lie. Kaya mga kapatid, sana po sa tagpong ito, the Word of God is not bound. Sana ma-apply natin yun. Kailan lamang yung mababound sa ating buhay? Mababound lamang ang salita ng Panginoon sa ating buhay kapag tayo ay natiling duwag. Walang sundalong duwag. Ang sundalo ay matapang. Pero may pag-ibig lagi ang mga sundalo. Kaya mga kapatid, sana po, kayo po ay may naunawaan. Kahit isang bagay lamang, kayo ay may naunawaan, kahit isang verse na inyong sauluhin, ay inyong gamitin. Ano po? Kaya sana, isang araw magkita-kita lagi tayo. Kung nasa saan man, makita ko kayo at makita nyo ko na sa hindi inaasahang paraan na tayo ay nagsosol winning. At sana makita tayo ng Panginoon na naglilingkod talaga sa kanyang ubasan. Magandang makita tayo ng Panginoon na nakangiti. Hindi makikita tayong nakakagulantang. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa inyo.